Good morning, 7:45 a.m. dito sa Alexandria, Egypt at kahatid lang namin kay Tamara. Nandito kami ngayon sa train station. Habang nag-aantay kami ng train, may nakita kami ditong nakahiga sa train station. At babahagian natin siya ng binake nating cake para pagising niya magugulat siya. Surprise! May pagkain na siya. Ito ang ating homemade cake na isi-share natin today. May 7 ingredients lang yan. Pinrepare ko to kagabi. Pinagsama-sama ko lang yung 3 cups of all-purpose flour, 3.5 teaspoons of baking powder, 1 cup milk, 2.5 granulated white sugar, 4 large eggs. Kailangan isa-isahin ang pagdadagdag. 1 cup cooking oil at 4 teaspoons na vanilla extract. Pwede ninyo itong gawin sa bahay. Masarap at masasatisfy kayo. Pwede ninyong pang-agahan. Gumawa ako ng extra para may ma-share ako today. Paparating na ang train at pupunta naman tayo sa ibang lugar para ikumpleto ang mission natin today. Let's go! Tara, puntahan natin yung taong nakaupo doon na nagtitinda ng maliliit na bagay. Pag may nakita kayong ganitong tao, ibig sabihin ayaw niyang mamalimos lang. Gusto niyang gumawa ng kahit papano dahil sa dignity niya, hindi niya matanggap na wala siyang ibang paraan. Sabal ke? كل عليك Keka. الله يكرمك الله يخليها لك يا رب ربنا يخليها لك Sabal ke? الله يرضيك شكرا حبيبتي الله يرضيك Kung naririnig ninyo yung mga sinasabi nila, mostly being grateful, nagpapasalamat sila, at saka yung mga blessings na God bless you, God bless your kids, God keep your kids for you, something like that na nakakataba ng puso. Maririnig nyo yan mostly sa mga matatanda. Okay? Teka lang, hindi ko maabot ang aking malalim kasi tong bag ko. Ayan, nag-aantay siya. Here you go. Ang ganda ng boses niya. Kinakanta niya yung mga verses sa Holy Book or Quran. Okay. So, here we go. Yala ka. Kasama namin si Tamara ngayon, second day. Meron kaming donut. Kung gusto ninyong malaman ang recipe, please watch until the end. Apat na lang. Ito may natira pa akong cake. خليهم يا رب يشيلك يا رب مش واحدة العيال طيب واحدة العيال طيب ربنا يرضيك عيالك دول انا عاوز تبقى ربنا يرضيك يا رب Na-touch naman ako kasi humingi siya ng additional para daw sa pamilya niya. Yeah? See that? Cleaning the street. Mom, let's get out here. Yeah. Can I play, please? Okay. Let's give this to the street cleaners, okay? Okay. One for you. One for you. Give it to them. You both give them. Huh? How many people? Yalla, come here. Give it to him. Kailangan yung makita kung gaano sila ka-grateful. Kaso hindi ko maipakita yung mga mukha nila kasi hindi naman ako nagpaalam sa kanila na kukunan ko sila ng video.
Yala ka. Now, we're going to play. Ganito ko prepare yung donuts na pinamigay natin. Una, nag-add ako sa isang bowl ng 2.5 teaspoons ng yeast, 1 tablespoon na granulated sugar, at 2 tablespoons na warm water. Minix ko silang maigi hanggang sa matunaw. Tapos, kinlose ko yung bowl at pinabayaan kong mag-rise for 10 minutes. Habang inaantay ko na mag-rise yung yeast, pinrepare ko naman yung ibang mga ingredients sa iisang bowl. Nag-add ako ng 3 cups of all-purpose flour, nag-add din ako ng 1 teaspoon ng salt, 2 tablespoons na cooking oil, at dahil ready na yung yeast, in-add ko na rin siya. Ganito ang hitsura ng yeast kapag nag-rise. At 1 cup na warm water. Hahaluin natin siya at mamasahiin for about 10 minutes. Huwag masyadong matagal para hindi tumigas yung dough. Kung magustuhan ninyo ang video na to, please show me some love by liking this video. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe for more videos. Nag-a-advise din po ako at nagbibigay ng mga insights tungkol sa Egypt at sa mga Egyptians. Once 10 minutes is over, ibabalik natin yung dough sa same bowl at mag-a-add tayo ng few drops of oil. Imamassage natin all over the dough. Kuberan ang dough for about 1 hour o hanggang sa mag-double ang size. At ilagay po natin siya sa warm area katulad ng oven. Huwag nating kalimutang i-punch down yung dough para mag-release yung gas. Sa 3 cups na flour, pwede kayong gumawa ng hanggang 16 to 20 pieces na donuts. Kailangan nyo lang i-divide sila equally. Ganito ang ginagawa kong stroke para maganda ang bilog ng dough. Kapag na-form nyo na lahat ng dough, kuberan nyo ulit sila ng tela for about 30 minutes for second rise. Medium lang ang set ng apoy para hindi bigla ang luto ng donuts. Dahil kapag bigla, brown na yung labas pero hilaw pa ang loob. Ayan, ready na. Palamigin nyo lang ng konti para malagyan ng toppings. Ang toppings na inad ko sa donuts ay chocolate spread na dinagdagan ko ng few drops of milk. Tapos binudburan ko siya ng sprinkles. Kung wala kayong pang toppings, pwedeng i-dip nyo lang siya sa asukal. Kung ayaw nyo naman ng mga toppings or extra sweets, masarap din siya nakapartner ng kape or hot chocolate. Hanggang sa susunod pong muli, magkita-kita tayo. Salamat sa panonood. Have a good day. Bye!